Saan ka man ay mayroon yan. Ang buko niyog ang siyang pinagpupunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyog-niyogan tayo para sa kinabukasan. Buko ang buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Pilipino, masipag ka, Pilipino, masinop ka. Simpleng bagay, pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot, mangamba, siguradong panalo ka. Masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. Kayo ay nakikinig sa masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan, School on the Air on Coconut Production for Maguindanao del Sur Province. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng niyog sa probinsya ng Maguindanao del Sur, School on the Air on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa masaganang Coco Buhayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mapya, malulam, mga kaagri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Maguindanao Province. Isang masaganang pagbati po ang aming inahatid sa inyo. Ako po si Hasna Musa, ang inyong lingkod ng Philippine Coconut Authority Region 14 BARM. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ni OIC Center Director Dr. Jessie B. Beldia. Katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 14, PCA Maguindanao del Sur Province, Provincial Government ng Maguindanao del Sur at mga piling lokal na pamahalaan, kaya inahanyayan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating agri-eskwela. Mapakikinggan po tayo tuwing Lunes at Miyerkules, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa himpilan ng DXYH 95.1, Bangsamoro, Radyo Mindanao na matatagpuan sa BARM Compound, Cotabato City. Para sa official text line for greetings and queries, i-text lamang po sa numerong 0969-553-5425, muli 0969-553-5425, o maaari pong i-comment dito sa ating Facebook Live. Paalala po sa ating mga enrollees na maaari po tayong meron po tayong official Facebook group para po sa ating mga updates at anunsyo. I-search lamang po ang School on the Air on Coconut Production. Well, bago po tayo opisyal na magsimula, batiin muna nating ating mga kaniyog na nakikinig ngayon at dito po sa ating Facebook Live. Nandito po si Sir Muslimin Abdurrahman watching from PCA Maguindanao. Ayan, welcome po, sir. Sigurado akong excited na po ang ating mga kaniyog mula sa iba't ibang bayan ng Maguindanao del Sur na sa ating nakaraan na episode 5 po ay tinalakay natin ang Module 2 o Good Agricultural Practices GAP for Coconut. Kasama natin si resource person na si Ma'am Zoraida L. Isla, ang ating senior agriculturist ng PCA Maguindanao. Well, kaya ngayong araw naman po ay muli tayong matuto sa panibagong aralin kasama ang ating resource person na walang iba po kundi si Ma'am Wahida S. Dampas, ang agriculturist ng PCA Maguindanao. Makakasama natin siya sa pagtalakay ng Module 2 o Integrated Nutrient Management. Ngunit bago po tayo dumako sa ating aralin, anyayahan muna natin ang ating resource person, Ma'am Wahida. Maaari po ba ninyong batiin ang ating mga tagapakinig at tagapanood? Hello po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat po. Sa ngayon po, ako po si Wahida Dampas, ang inyong lingkod para sa nutrient management. Ito
Integrated Nutrient Management. Ayan po, ma'am. Okay po. Apo, welcome po dito sa ating programa, Ma'am Wahida. At sa ating pong pagbabalik ay sisimulan na natin ang mas malalim na pagtalakay sa ating Module 2, Integrated Nutrient Management, makalipas lamang po ang ilang sandali. Ang puno ng buhay. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. At tayo po ay nagbabalik sa ating masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniunyugan, School on the Air on Coconut Production for Maguindanao del Sur Province. Mga ka-agri, huwag na po nating patagalin pa. Simulan na natin ang ating talakayan ngayong hapon. Okay, magandang tanghali uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong hapon, ating pong tatalakayin ang Integrated Nutrient Management. Ano ho ang nutrient management? Ito po ay ang pagsasama ng iba't uri ng pataba o ang paghalo-halo ng iba't ibang uri ng pataba upang mapanatiling malusog ang ating mga lupa. Layunin itong mapataas ang ani ng ating mga pananim o ang ating mga coco farm, kanyugan para na rin makatipid sa gastusin at maiwasan ang pagkasira ng lupa. Ano ang mga layunin ng Integrated Nutrient Management? Ito ay mataas na ani o nabibigyan ng ating mga pananim ng tamang sustansya sa paglaki nito. Pangalawa, malusog na lupa. Hindi nasisira ang lupa kahit pa ulit-ulit natin itong taniman. Nakakabawas din ito ng pagbili ng mga mamahaling chemical na pataba. Alam po natin mga coco farmers na minsan hindi natin kayang abutin ang presyo ng mga chemical na pataba. Bago-bapa, kasabutan tanong ano na to na so kapag gamit tanong sa mga mapulwa to na siyatan ba sa integrated niya. Coconut fertilization, ito kuwan. Hindi nga na coconut fertilization. Anong coconut fertilization? Ito ang pagpapataba ng niyog. Ang pangunahing sustansya ng kailangan ng ating mga niyog para ito sa dahon, ugat o pagpapabunga, nagpapaganda ng kalidad ng bunga. Para sa kabapan, lubabo, para di mabinasa sulupa tanong lugkapyaso ka pamumulan tanong sa niyog ataw kangini kalinyan tanong sa niyog adto na mamula para kagkasra o kagkadakil no kaungan mga niyog tanong. Why coconuts are fertilized? Nito kung bagabunan tanong sa mga niyog tanong. Ensure continuous supply of micro and micronutrients
Macro, ang ibig sabihin ng macro ay ito yung energy providers. Ibig sabihin, ito yung mga carbohydrates, proteins, and fats para maging malakas at malusog ang ating mga tanim na niyog. Ito namang micronutrients, ito yung mga regulators. Ito yung mga vitamins, minerals, para malakas ang mga immune. Parang tao na rin, para malakas ang immune system at di basta-basta dapuan ng sakit. Kinds of fertilizers. Mayroon tayong tinatawag na mineral fertilizer, organic soil amendments. Itong mga mineral fertilizer, ito yung mga mineral, siyempre mineral na pataba o abono. Ito yung mga chemical na fertilizers. Gaya halimbawa ng urea, ammonium phosphate, muriate of potash, yan siya. Yan yung mga nagbibigay sustansya sa ating mga lupa para matulungan ang ating mga puno na lumaki at lumakas. Ang organic soil amendments naman ay ito yung organikong pataba na napandagdag sa lupa. Gaya halimbawa ng dumi ng hayop or animal manure, yung mga bulok na binulok na halaman or compost. Ang halimbawa nito is babo-bapa, mabukag katanodano sa mga inipanggay no opisina tano na PCA, mana so CCBOF anto nantuba sa kanin, isample nin. So, coconut coir based organic fertilizer, ngin sumana lupan to ay inipanggay namin sa, inipanggay no opisina tano, tuba sa kanin. Mineral fertilizers for coconuts manam na nanyaba manam mga ito yung mga klase ng abono natin na ibinibigay rin ng opisina ng Philippine Coconut Authority. Ito siya yung mga nagpapaaga ng pamumunga ng ating mga tanim na niyog at nagpapabunga ng marami. Yan ni manaw, pamababo bapa kaso malangkas kapabagungan ka na, pwede ng kenyas kanin panggamitan. How and when to apply fertilizer? How and when to apply fertilizer? Flat areas or before natin i-tackle yan is dapat alam natin kung kailan malapit na ang tag-ulan, doon tayo nag-aabono. Every 6 months kung pwede, kung kaya natin. Before rainy season or bago ang tag-ulan or before the end or bago magtapos ang rainy season or ang tag-ulan. Doon tayo pwede mag-abono. Sa flat areas, ring with 1.5 to 2 meter around the base of the palm. Ibig sabihin niyan is linisin natin palibot from 1.5 to 2 meters. Ibig sabihin, babo-bapa na limpyoan tano, so niyog tano, iganatan ka sa isa ka metro, ngutanga, taman sa 2 ka metro. Siya sa kano, pulit tano. Iganat luban, nanto ba ibalinisan ka. Ring with tigilan. Linisin, palibot. Palibot sa kanin bapa, babo. Tapos broadcast the fertilizer. Kung nakikita ninyo lang sa presentation natin is yan siya, broadcast the fertilizer o ibudbud ang abono. Pangatlo, fork in. Fork in is anong tawag siya? Kalaykayin ng pala. Okay? Yan siya. Yan, para sa flat areas, ganyan ang gagawin natin. For hilly areas naman is
or hilly areas is ito yung sloopy area or yung maburol, kung baga bababa pa na medyo mapalaw, orya, so kuha na ng katwa, mana mapal siya sa tapal sa palaw, na may tumamba sa kanin. Ringweed, linisin, palibot, 1.5 to 2 meters around the base of the palm. Ganun pa rin bababa pa sa metrong gutanga ndo taman sa 2 ka metro belimpyo ang tanulon. Tapos make 8 to 10 equidistant holes. Magbutas tayo ng mula 8 hanggang 10. Tapos fertilizer placement, ilagay ang abono sa mga butas na ginawa natin. Tapos cover with soil. Lagyan natin ng lupa. Bakit hole or bakit gumawa tayo ng bakit binubutasan or nginto ka may pasuta no babo bapa? Kasi pag may biglang ulan na di basta-basta maanod yung nilagay natin na abono. Soil amendments or materials applied to mix into the subsoil or physical properties improve plant growth. Soil amendments, ibig sabihin ito yung conditioner ng ating mga lupa or ito yung pagpapaganda ng lupa. Ang organikong amendments came from something that was alive. Ito yung mga organikong pampaganda o pataba sa lupa. Kaya ng nabubulok na halaman or grass clippings, yan siya, straw, compost, manure. Compost ito yung mga, manure is ito yung mga tira-tirang halaman na ibinaon sa lupa. Compost yan yung mga nabubulok na halaman or hayop. Sawdust, ito yung baba pa mana sawdust, ubang nga kayo kanin. Itong organic naman is ito yung mga di organikong pampaganda sa lupa. Ang materials na inihalo sa lupa upang baguhin ang katangian ng ating mga lupa at tulungan ang mga halaman. Organic soil amendments for coconut. Ito naman yung mga plant-based, animal-based coconut. Ito yung mga organic soil amendments para sa ating mga kanyugan. Itong plant-based is, ito yung mga pinuputol natin na mga dahon ng, depende, ipil-ipil, madre de cacao, or yung mga damo, dahon ng damo. Tapos, itong animal-based naman is ito yung mga animal manures, tae ng kambing, tae ng kalabaw. Tapos, coconut crown residues, ito naman yung galing sa crown ng ating mga niyog. Ito yung dahon ng niyog, tandok, gapakay, babo, bapa, ipatago samba, mga tasi, yun siya. How to apply plant-based. Ito siya, biological egg fixer. Fleminia, ibig sabihin nito is, Fleminia, kung makikita niyo yung Fleminia is, ito yung parang dahon ng monggo. Mana monggo niya sa kanin, babo, bapa, mga kakoko farmers, mana monggo nan sa mga ongan yung tano, na gapakitos kanina panggamitan tano. Paano ni ka ba apply lon? How to apply? Ring with the base of the farm 2 meters radius. Gaya ng sinabi natin kanina na linisin, palibot 2 meters radius.
Tapos, collect enough amount of red soil, biological fixture plants. Ibig sabihin, lagyan natin ng tamang dami. Ilagay sa from 1.5 to 2 meters from the base of the coconut. Spread evenly on the base of the pond. Kung pwede, dagdagan ng sodium chloride or potassium chloride. Bakit? 1.5 to 2 meter from the base. Nginto basi ba pa ka iganata ka sa 1.5 or sa ka metrong gutanga o di na 2 ka metrong gutanga nginto ka lunang ka ba ipambatad so namba iba matadan ka ba? Kasi ba pa babo diyan yung mga roots or ugat na nag-a-absorb ng nutrients. Namba mga ugat samba sa iganatan ka sa 1.5 taman sa duana na namba mga ugatanan pagkan sa kano ngin pagkanan no mga puno na niyog tano. Okay? Example of plant-based. Kung makikita nyo sa ating presentation, nandiyan yung vast legumes. Ito yung mga butong gulay. Mananamib talungkunan, parang munggo. Parang munggo ang mga dahon. Yan yung Fleminia macrophylla. Tapos, meron tayong ditong Desmodium ransoni. Desmodium ransoni parang munggo din, pero pabilog lang yung dahon. Yun ang kaibahan nila sa Fleminia macrophylla. Ito naman yung isa, Glericidlia sepium, or yan yung Madre de Cacao. Alam naman natin yung Madre de Cacao. Nakikita naman natin yan palagi. Yan siya. Tapos meron ditong Liocena, Leucoxipala. Ay, mahirap bigkasin. Ito naman yung ipil-ipil, mga kakoko farmers. Meron naman tayo ditong Calliandra calotersus. Ito yung parang ipil-ipil na may tinik or matinik na parang dahon din ng ipil-ipil. Tapos may Acacia eurocoliformis. Kung makikita nyo, parang halaman lang na may mga flowers. Acacia. How to apply? Ganon pa din. How to apply animal base? Ganon pa din. Halimbawa, animal manures ng chicken, goat, cow. Ganon pa din ang paggamit, paggawa, ring with the base, linisin ng palibot, 2 meters radius. Collect the amount of animal manures needed. Ilagay sa from 1.5 na yan to 2 meters. Tapos ganon pa din, broadcast the animal manures. Tapos fork in to incorporate the fertilizer to the soil. Ito naman yung mga content of animal base. Ang material niya dito is cow manure, goat manure, chicken dung, pig manure. Pero sa atin, mga coco farmers, minsan lalo na sa Muslim areas, hindi naman tayo gumagamit ng pig manure. Ang kwan dito is, kadamihan is goat manure. Ito yung mga content nito. May sinasabi dito na nitrogen, potassium, phosphorus, potassium. Itong nitrogen, N, is para ito sa mga yellowing of leaves. Ibig sabihin, babo-bapa na so mga kuwanan nun to, so mga gabinaning, na niya ba'y kailangan ni na nitrogen. Bali, niya sa presentation tanong, na niya madakal metonym ba, na nitrogen na so chicken dung.
Pero, so tayo no, manok, uged na sakita no, na dito na magyang panggamit sa tayo na manok, niya kadakla na, tayo na kambing. 2.4 po sa tayo na kambing, sa chicken manure na 5. Tapos yung phosphorus is flowering formation. Siya sa kano, kapa ba gung ID, kapa flowering ba? Tapos siya sa K ni na pakapal, niya ba sa pakagkapal, mabo kagele no presentation na niya na magitsan para sa manure na goat no manure na chicken na magitsan to sa kanin 2% compositionin para ito sa kanin sa pakapal, patamis, pampalaki o pangpadami ng bunga ng ating mga niyog. Yung pala po yung meaning ng NPK, ma'am, no? Opo. NPK, N for greening, Oo. P for Flowering. flowering, and K for Fruit. fruiting. Sa fruits naman po. Opo. Okay. Opo. How to apply coconut crown residues? Ito naman po yung parang ganun pa din. Pinapaganda, anong ibig sabihin nito? Ito yung pinapaganda ang kapit ng tubig, pinapalago ang mabuting mikrobyo at dinagdagan ang sustansya ng lupa ng dahan-dahan. Pangalawa, binabago nito ang pisikal na ayos ng lupa tulad ng pag-alis ng pagkasiksik. Yanin manababo-ba pa na pamakasulupan ng kato na mana ipovolverize din sa kanin. Panuni ka baga playlon, meto bomba sa kanin, broadcast 8 to 10 kg of seasoned coco peat plus 1.5. Pagsimbol ka sa kanin babo, so coco peat. Anong ibig sabihin ng coco peat? Ito yung alikabok na bunot ng niyog. Ninimana alikabok ka niyoganan. Nantuba ipidalo a coco peat. Dagdagan ng 1.5 kg of ammonium sulfate. Ganon pa din i-broadcast. Tapos, pangalawa, pwedeng piled coconut husk plus 1.5 kg of AS pa din. Ibig sabihin, mapake ng kababo, bapa, i-pile san mga tasi na niyogang ka. Sansa, pudit niyog from 1.5 to 2 meters radius. Tapos, broadcast, adan mo naman yan, tigin na, broadcast 10 kg of coco coir base plus 2 kg sodium chloride or potassium chloride. Ito yung babo, yung CCBOF na sabi ko kanina, i-broadcast lang ito or ilagay ito sa base ng ating niyog na ganun pa din, 1.5 to 2 meters radius. Tapos, pwede rin, ito yung coconut crown kasi ang pinag-uusapan natin dito. Yung mga palapa natin or palpa, babo-bapa na pwede nating ilagay ganun pa din from 1.5 to 2 meter radius. 2 meters radius. Okay? Ito pa din yung mga nutrient content of coconut crown. Meron tayong coconut husk, meron coir dust, coconut husk ash, may seasoned coco peat. Pwede natin gamitin yan kasi may mga composition yan ng nitrogen, phosphorus, potassium. Andyan siya. Hindi lang ninyo nakita ang
Kung hindi kayo naka-live, hindi kayo nanood ng live, hindi niyo makita ang amount, mga compositions nito. Soil moisture conservation. Minimize the amount of water loss from the soil through evaporation, water loss direct from the soil, to maintain the necessary water for agricultural production. Helps minimize irrigation's needs of the crops. Ibig sabihin nito po ay, ito yung pagpapanatili ng mamasa-masang lupa. So, para makuha na bapa. So, kapag mawasa sa lupa, mapanatili taba. Pangangalaga sa tubig sa lupa. Ang layunin nito ay maiwasan ang pagkatuyo ng lupa at panatilihin ang sapat na tubig para sa ating mga pananim o para sa ating mga niyog. Okay, babo, bapa, mga kakoko farmers. Meron naman tayo dito yung tinatawag na mulching, coconut husk mulching. Ito yung paglalagay ng takip sa lupa. Ibig sabihin, ang paggamit ng coconut husk o balat ng niyog, bunot, mga dahon, damo para takpan natin ang lupa from 1.5, ganun pa din, 1.5 to 2 meters. Tumutulong ito na mapanatili ang mamasa-masa na lupa para hindi agad matuyo. Pinipigilan ang pagtubo ng mga unnecessary weeds or pagtubo ng mga damo. Nagbibigay ng sustansya sa lupa habang pabulok ang mga ito. Kaya babo-bapa, di ba, tasi sa kanin o pamatasi pambatata na may kuha na mo sa kanin mana aron ignin so iga tasi yan to na mogot kana basta-basta sa kanin gatoyo na isayin to sa kanin pagkadabang sa kanulupa para di basta-basta gamala sa tito labi din o makoma so tito apananang ibabon adan coconut husk mulching tanong. Magandang way yun, ma'am, no? Para mapanatili yung basa ng lupa. Dumating man yung tagtuyot, meron pa ring reserve para dun sa mga coconut trees natin na water. Opo. Ganun Okay, yan. magandang ano po yun, magandang pamamaraan po yun. Opo. Coco pit mulching naman is, ganun pa rin, mulching pa din yan. From 1.5 to 2 meters pa din ang paggamit. Ito naman yung sabi ko kanina na coco pit is ito yung alikabok na bunot ng niyog. Lupa para sa halaman, ito ay lupa para sa halaman, pagpapanatili ng tubig pa rin, o pwede rin pampalambot ng lupa. Yan yung mga makukuha natin sa coco pit, pampalambot ng lupa. Sa coconut crown mulching naman, mulching pa din yan. Coconut crown, ito yung coconut crown kasi andyan na yung spade, andyan na yung dahon, basta yan yung crown na sinasabi. So mga part bapa no niyugan to siya sa mga umbusanin din na nabas kanin. Gapakin tos kanina upama ka gombol sa kanina yung ibang idog tanonan bali gombol tanoinan sa kanin ibumolt siya sa kanong mga niyog tano para makakonserve sa kano water. Okay? Other source of nutrients and moisture conservation for coconut na may tumong ba sa kanin adan adan siya bapa pidalo kudso niyabe mga
familiar sir kita no, siya sa mga o nga niyog tano. Supidalwan to kudso, mana sa kanini niya kuha na babu bapa, monggo ang ini adananan mana ingilin ay hindi ingil. Mana adang bumbulin. Tapos mana monggo. Parang monggo siya na may balahibo. Yan yung sinasabing kudso. May mga nutrient component pa din yan. Organic matters niya is 92.01%. May crude protein na 20.09%. Yan siya. May mga nutrient component yan. Calopogonium muconoids. Yan pa din. Isa rin yan sa source of nutrients and moisture conservation. Para so, pagdalong tanong to kagina, mamasa-masang lupa, moisture conservation for coconut, na isa rin itong Calopogonium muconoids. Pwede ito itanim, pwede rin may mga tumutubo dyan, huwag patayin, kasi nakakatulong pa din yan sa conservation ng moisture of coconut. Okay. Diyan na po nagtatapos ang aking presentation or lecture. Okay po, ma'am. Maraming salamat po. At yan nga po ang presentation ng ating, ang talakayan po from our RP or resource person, Ma'am Wahida Dampas. Maraming salamat po, ma'am. Sa inyo pong napakahalagang pagbabahagi ng kaalaman at karanasan. At tiyak naman po na marami na naman pong bagong aral ang ating mga magniniyog na kanilang magagamit sa kanilang pang-araw-araw na pamamahala sa kanilang mga tanimang mga niyog po. Muli po ay maraming salamat po, Ma'am Wahida Dampas, at mabuhay po kayo. Para sa kinabukasan, ang buhay mo tungo sa kaginhawaan. At yan nga po ay may huling mensahe po sa atin ng ating resource person na si Ma'am Wahida Dampas. Okay. Mga coco farmers from Maguindanao del Sur, isipin natin ang pagtanim, gulay man, prutas o niyog ay kailangan inaalagaan. Parang tao na rin yan, pinapakain. Ang organikong pataba ay tulad ng pagkain ng gulay at prutas na nagpapalusog sa pangmatagalan. Ang chemical na pataba naman ay tulad ng vitamins na mabilis nagbibigay ng lakas. Kailangan natin silang pagsamahin para maging malusog at malakas ang ating mga kanyogan. Itaguyod ang patuloy na ani at kita sa pagninyog upang mapataba ang lupa at magkaroon ng maraming ani at maraming kita. Babo-bapa, mga kapatid, sama po tayong natutunan. Sana meron po tayong natutunan sa araw na ito. Sukran. Wassalam. Okay, thank you so much, Ma'am Wahida Dampas. At nga muli nga po naming paalala ng ating School on the Air on Coconut Production ay mapakikinggan sa DXYH 95.1 Bangsamoro Radio Mindanao. At para naman po sa inyong mga pagbati at katanungan, maaari po kayong mag-text sa ating official text line 0969-553-5425 o maaari po kayong mag-comment dito sa ating Facebook Live. Patuloy po kayong tumutok at samahan kami sa ating School on the Air on Coconut Production. Dito lamang po yan sa 95.1 Bangsamoro Radio Mindanao at kung saan ay sama-sama nating tinatalakay ang makabago at tamang pamamaraan sa pagniniyog. Hinihikayat na din namin ang lahat ng ating mga tagapakinig na makiisa sa ating programa. Kung meron po kayong mga katanungan, suhestyon,
o nais na ipaabot na pagbati, maaari po kayong mag-text sa ating official text line 0969-553-5425 o dito po sa ating Facebook Live ay maaari po kayong mag-comment. At dyan po, nagtatapos ang ating episode 5 ng ating masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan, School on the Air on Coconut Production for Maguindano del Sur Province. Like and follow our social media accounts, Facebook Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 14, Instagram and Twitter at ATI-RTC 12. Para naman po sa karagdagang kaalaman, pwede po nating bisitahin ang aming official website, elearn.e-extension.gov.ph. Ang schedule po ng SOA natin ay every Monday and Wednesday tuwing Monday and Wednesday, 1:00 hanggang 2:00 po ng hapon. Dito lamang po yan sa himpilan ng DXYH 95.1, Bangsamoro, Radyo Mindanao na matatagpuan sa Barm Compound, Cotabato City. Isang mainit na pagbati po sa ating mga birthday celebrants ngayong araw mula sa buong School on the Air on Coconut Production, maligayang karawan, naway maging masaya at puno ng biyaya ang inyong espesyal na araw. Mga kaniyog, sa ating pong episode 6 ng ating School on the Air on Coconut Production, tatalakayin natin ang Module 3 o Integrated Pest Management na may paksang Common Coconut Pest and Diseases, Detection and Management. Makakasama naman po natin ang ating resource person na si Agriculturist 2 Rasul A. Piang ng Maguindanao Province po. Ngayong Merkules po yan, August 5, 2026, mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Kaya manatiling nakatutok at huwag palampasin ang isa na namang makabuluhang talakayan. Ang buko niyog ang siyang Sa ngalan po ng ating ATI Director Engineer Remelin R. Recruiter, MNSA Session 3, Deputy Director Antonieta Jun Arceo, ISD OIC Chief Carl Louis Salibio, Governor of Maguindano del Sur Province, Governor Dato Ali Midtimbang, PCA Region 14 Regional Manager Dato Manong Yu Pendi, PCA Maguindano del Sur Division Chief Abdulaziz A. Giaman, CFIDP Barm Focal Person, OIC Assistant Center Director, Ma'am Hanadi S. Giamad Pompong, at ang ating ATI 12 OIC Center Director, Dr. Jessie B. Beldia. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muling episode po ng ating School on the Air on Coconut Production. Ako po si Hasna Musa na nag-iiwan ng isang magandang hapon mga bayaning magsasaka.